respect or honor sa salita ng Diyos. Our text is in John chapter 3. Most famous passage, 3:16 and also 17. John 3:16 to 17. Church, hear the word of the Lord. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Church, this is the word of the Lord. Sige po, makakaupo na po tayo. May isa pong manunulat sa Germany at siya po ay sa kanyang sulat, meron po siyang kwento patungkol sa isang pamilya na namumuhay sa panahon na nagkaroon po ng taggutom or famine. And meron po silang 4 na anak. Itong parents na ito ay meron silang 4 na anak na naisip nilang ibenta ang isa sa kanilang mga anak para po may makuha silang pera at sila ay may pambili na makakain po sila. Pero nung iniisip po nila kung sino po yung kanilang ibebentang anak, yung panganay hindi nila kayang ibigay kasi o ibenta kasi po panganay nga po siya. Yung pangalawa, hindi naman po din nila maibenta kasi kamukha po siya ng tatay. Yung pangatlo, hindi rin maibenta kasi kamukha naman nung nanay. At yung youngest, yun po yung parang, of course, bunso, na napakahalaga sa kanila. Kumbaga, sa story ni Jacob, sa sons niya, siya si Benjamin o kaya si Joseph, na hindi nila kayang maibigay. So, lumalabas po, actually hindi ko na alam kung ano yung nangyaring sunod, pero mukhang hindi nila nagawang ibigay yung kanilang anak. Kasi pwede kong, parang hindi ko nakuha yung dulo na sila yung sarili na lang nila ibinenta. I don't think so. Pero tiniis nilang hindi na maibenta yung kanilang anak because they are indeed precious to them. Hindi nila kaya mawalay yung mga anak nila sa kanila. Now, if we will think about this, sino po sa atin yung kaya ding gawin yon sa ating mga anak? Wala po, di ba? Paano pa kaya ang Diyos Ama na ibigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para sa kaligtasan ng sangkatauhan kapalit ng pagdurusa niya? Paano pa kaya ang Diyos Ama na may kaisa-isang anak na pinakikilala niyang, "This is my son, whom I am well pleased, and will be given away for undeserving people like us for the sake of our salvation, and at the expense of His Son who will suffer on the cross." Ito po yung magandang isipin po natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos Ama. So, base sa ating teksto, pinamagatan natin ang sermong ito na He gave His Son for us. He gave His Son for us. Ang pinakamensahe nito, itong sermon natin ay, Jesus, the only Son from the Father, was given to suffer for our redemption. Jesus, the only Son from the Father, was given to suffer for our redemption. Basic as it is, pero saan yung love dyan? Saan yung pagmamahal dyan? Well, that is love. This is love. Ganito tayo kamahal ng Ama, ng Diyos.
Dalawang rason, there are two reasons, ang tinutukoy nito sa teksto. Una, in verse 16, Jesus was given by the Father to perish for our eternal life. That's what we can see, of course. And second, in verse 17, to be condemned for our salvation. To be condemned for our salvation. Now, first in verse 16, we call it to perish for our eternal life. Again, sabi po natin kanina, when we are about to read the text in John 3:16, so everyone knows the text. Tama po ba? And we cannot imagine, actually, kung ang parting ito sa Biblia ay hindi na itala ni Juan. Hindi niya na sulat. Especially, sinasabi na kung hindi daw dahil kay Nicodemus, hindi maihahayag ni Jesucristo ang katotohanan na sa pamamagitan or kung paano ang isang tao ay mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Sinabi nga po ni Jesus that you must be born again. Of course, in the Old Testament, nabanggit po yun, pero bumabase si Jesucristo sa propesiya ni Ezekiel. But in the New Testament, Jesus revealed this to Nicodemus, who is so, kumbaga parang hindi niya alam yung sinasabi ni Jesus. Paano mangyayari ito? That's why yung courage ni Nicodemus na pumunta sa gabi para makausap si Jesucristo. And then sabi hindi siya nagtanong, pero ito yung mismong sinabi ni Jesus. Probably, alam ni Jesus kung ano yung gusto niyang mabanggit, no? At hinayag ito ni Jesucristo. That's why masasabi po na itong verse na ito, or chapter na ito, ay isa sa pinaka-importanting talata ni Juan. And even sa buong Biblia. Ito nga po, sabi ko kanina, si Nicodemus ay pamilyar, of course, especially siya po ay tagapagturo ng kautusan. And I can expect he is also familiar sa prophetic writings. Si Ezekiel po, in chapter 36, 25 to 27, 37 to 9, it can be also similar, or it is also similar probably sa tinatawag na New Covenant na pinahayag ni Jeremiah din, that I will give my spirit to you. I will remove your flesh, and I will remove your heart of stone, and I will give you a heart of flesh, and I will put my spirit within you. Na parang tila, yun ay nagsasabi na magkakaroon ka ng panibagong buhay. Nung sinabi ni Jesucristo yung katotohanan that you must be born again, how can Nicodemus be unfamiliar doon po sa sinasabi ni Jesus? Kung siya ay dapat nakakaunawa na nito, because again, this is prophesied by the prophet Ezekiel. Pero, sa kanyang pagtatanong, we can notice in verse 9, he asked, diba, how can these things be? Jesus answered, yes, are you not the teacher of Israel, yet you do not understand this? Jesus, after all, pinagtibay niya, bukod sa katotohanan na ang sino mang maipapanganak muli, siya ang tunay na mapapabilang sa kaharian ng Diyos, kahit ikaw, Nicodemus, na nakakaalam ng husto sa salita ng Diyos, kailangan mong maipanganak muli. Pero kalakip nito, dito pinahayag ni Jesucristo ang isang elemento din para mangyari ang mga bagay na ito. At binigyan niya ng kaunawaan si Nicodemus sa pangyayari nung panahon ni Moises nung sila ay nasa wilderness. Nasa ilang sa Tagalog.
Ginamit ni Jesus ang kaganapan sa panahon ni Moises in Numbers 21:4-9 nung sinabi niya po sa verses 14-15. Tingnan po muna natin iyon. And as Moses, di ba? And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man must be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life. So para sabihin natin, magkaroon ng connect si Nicodemus. So bumaba si Jesucristo sa konteksto ni Nicodemus sa pamamagitan ng kaunawaan niya sa kautusan, the Pentateuch, sa Numbers, at pinaalala niya yung pangyayari nung pagtaas ni Moises ng bronze or fiery serpent din na sinasabi, na kung sino man daw ang tumingin doon, sabi, maliligtas, na kagaya din ni Jesucristo, ng Son of Man, sino mang ang tumingin sa Son of Man, katulad ng bronze serpent, ay maliligtas. Ngayon po, ano ba yung nangyari doon sa panahon nila Moises na iyon? So again, in Numbers 21:4-9, yun po yung pinanggagalingan ng istorya na yun. Ang mga Israelita, when they are now situated or living in the wilderness, nakaramdam po sila ng discomfort. And napaisip sila na sana hindi na lang kami dinala na sumama at kami nanatili na lang sa Ehipto dahil mas nakakain pa kami doon ng sapat kumpara dito sa wilderness. We are still somehow comforted by the rich land in Egypt compared here in the wilderness. Now, what happened? The Lord sent fiery serpents, nagbabagang mga ahas, para sila ay kagatin. And nung sila ay kinagat, they acknowledged that the Lord judged them, that led them to pray to Moses, actually to the Lord, na sila ay iligtas. Humihiling sila sa Diyos ng awa na sila ay wag hayaang mamatay, although others died. So what happened is, tinugon yon ng Diyos at sinabi kay Moises, gumawa ka rin ng serpent, bronze serpent, at ilagay mo sa pole, at ang sino man na nakagat ng ahas na tumingin doon sa bronze serpent ay hindi mamamatay. Are you familiar with that story? That's why next year, tapos na tayo sa New Testament this year, should be, yung Bible reading natin next year is the Old Testament naman. Okay? So anyway, so nakagat, and then kung sino man ang titingin, ngayon, ginagamit ni Jesucristo actually yung katotohanan na yon sa mangyayari sa kanyang pagkapako sa krus. Just like the serpent, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. Of course, in a pole also, which is in the form of a cross, na ang sino mang sabi dito, believes, hindi na tumingin may have eternal life. Lumalabas po na yung pagtingin ng mga Israelita doon sa serpent ay hindi lang sila titingin, pero sila ay may, in a sense, nananampalataya doon sa kayang gawin ng bronze serpent na yun para hindi sila mamatay. What happened is, hindi po tinanggal yung mga serpent. Nagbigay ang Diyos ng kasagutan o kaya'y solusyon para hindi sila tuluyang mamatay. But you have to look to the serpent. Hindi tinanggal yung kamandag hanggang sila ay mamatay. Lumalabas po. Kaya pagdating sa verse 16, ito yung pinanggagalingan ng verse 16.
Sabi po, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life." Sinasabing gaya ng sitwasyon ng mga Israelita, ang katotohanan ay ang lahat ng sanlibutan o sangkatauhan ay nagrebelde sa Diyos at namumuhay ng may sumpa ng kasalanan tungo sa kamatayan. That's the reality of all of fallen human beings here on earth, apart from God. By in our sinful, fallen nature, we are rebellious sinners. And we are living with the curse of sin. Nahahantong sa kamatayan. Ngunit, dahil sa pagmamahal ng Diyos, ay ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na kung sino ang sumampalataya rito ay hindi mamamatay, will not perish, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Marahil po, dito sa tekstong ito, ang madali nating makikita si Jesucristo. But in analyzing the text, ang subject po dito ay yung God the Father. And the object is yung Son. Ang ipinadala ay yung Son. At ang nagpadala, of course, ay yung Ama. Nakakaligtaan natin na ang pinakatinutukoy rito ay ang Diyos Ama na dahil sa kanyang pagmamahal ay ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak para ito ang magdusa sa halip na tayong mga rebelding makasalanan. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak sa labis na kanyang pagmamahal. Ibig pong sabihin, walang pwedeng magsabi dito na hindi tayo mahal ng Diyos, na hindi tayo binigyan ng solusyon sa problema natin sa kasalanan. Tulad ng mga Israelita, kung hindi sila titingin doon sa serpent na yun, sila ang may problema doon. In the first place, actually. But God sent a cure or a means of salvation so that they will actually not die. Kaya tulad po nung kaninang naging introduction natin, sinong mga magulang ang kayang isaalang-alang ang anak kapalit ng buhay ng iba? Think about for those parents. I don't want to mention such kids. This is so personal. Na iaalay nyo po yung mga anak nyo for the sake of the salvation of other people. Di ba po ba marami na pong mga kwento na tayong naririnig na na-aksidente, for example, yung anak nila, nung mga recent na mga bagyo, landslide, in a snap, buong pamilya ay namatay na tirang isang tatay. Nasasabihin, sana ako na lang, hindi yung mga anak ko. Sinasabi pa na mga anak ang maglilibing sa kanilang mga magulang, hindi magulang ang maglilibing sa kanilang mga anak. Kahit nga po si Jacob, kilala po natin si Jacob na meron po siyang maraming anak. At si Joseph, na isang pinakapaborito niya ay nawala. Na halos nung nawala si Joseph, parang ayaw niya na ring mabuhay. And Joseph was found in Egypt by his brothers, tricked also, etong mga kapatid niya, na ipadala naman si Benjamin. And when Jacob learned na gustong ipadala ng governor ng Egypt na si Joseph, si Benjamin, kung ipapadala niyo rin yan, hindi ko na kayang mabuhay pa. Nawala na nga yung isa kong anak, ito pa yung mawawala din.
Paano pa ang Diyos Ama sa kanyang kaisa-isang anak? I want us to think about this, na para din po sa Diyos. Kung tayo nga hindi natin kaya ang Diyos Ama, hindi niya rin po basta kayang maibigay ang kanyang kaisa-isang anak. In the first place. Si Jesus ay kanyang ipinadala para magdusa sa sumpa ng ating kasalanan. Nakita mismo ng Diyos Ama kung paano ang kanyang anak ay hindi kayang inumin ang kopa ng pagdurusa hanggang tuluyang saluhin niya ito, yung galit at puot ng kanyang ama mismo. Yes, the cup symbolizes the cup of suffering. He symbolically drank the cup of suffering na tinanggap niya yung puot ng ama na para sa sanlibutan. Kung ikaw ang Diyos, Ama, kumbaga, parang ang hirap din magawa yun para sa kanyang anak. Ang Diyos Ama ay masasabing hindi rin basta kayang matanggap ang pagdurusa ng kanyang anak na si Jesus. Pero ang tanong, bakit nagawa ng Diyos Ama ito? Na tayo nga hindi kayang magawa. Nagawa niya ang lahat ng ito dahil gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos Ama sa sanlibutan. Plain as it is. Si Jesus ang tunay na kasagutan para sa puot na ating haharapin mula sa Diyos Ama na ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi na magdurusa rito, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung meron man siyang maibibigay na talagang kasagutan sa atin, yes, yun ay ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, kahit yun ay hindi niya kayang basta maibigay. Pinili ng Diyos Ama na ipadala ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo para ikaw, ako, at ang sino mang sasampalataya sa kanyang anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa kabila ng pagdurusa ng kaisa-isang anak ng Diyos Ama na si Jesus, sa kabila po ng pagdurusa ni Jesucristo, ay ang kasagutan sa ating kaligtasan at lubos na kaluwalhatian ni Jesus. Two things, our salvation and this will live, and through our salvation, His Son will be glorified. Yes, He will suffer, but it will lead to His glory. Na madadamay din po tayo sa kanyang kaluwalhatiang iyon. But His Son must suffer. Ito po ang tunay na pag-ibig na masasabi po natin. Ito rin po ang sinabi ni Juan sa kanyang sulat in 1 John 4:10, "In this is love, not that we have loved God, but that He loved us. And in particular, He sent His Son to be the propitiation for our sins." Alam niyo po yung propitiation, theological word of course, yun po yung ginamit ng ESV. Pero the propitiation means to pacify. Alam niyo po yung pacifier sa mga babies, na pag sila ay umiiyak. So, Jesus is the pacifier of the wrath na nararamdaman ng Diyos sa atin. Tinanggap lahat ni Jesucristo yung galit ng Ama para mapawi yung galit niya sa atin. And that is love. Sinabi din ito ni Pablo, maihahalin tulad yung sinabi ni Pablo sa Romans 5:6-8. "For while we were still weak, at the right time, Christ died for the ungodly.
For one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person one would dare even to die. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Nangangahulugan po dito na pag-ibig po ito. Sa atin po kasi, for example, gugustuhin natin yung mga tao na tinatrato tayo na maayos eh. Mamahalin natin yung mga tao na, well, for example, magaganda o pogi, sila yung liligawan natin, at sila yung gusto natin makasama sa buhay. Pag hindi, ayoko sa kanila. Well, the true love is, despite of our weaknesses, despite of our failures, or the failures of other people, ang tunay na pag-ibig ay tinatanggap mo kung sino sila, or gagawin mo na kaagad kung ano yung ikabubuti nila. That's why in marriage, that's what love is. It's not a romantic feeling. It's a covenant kind of love. Na anuman yung lalabas na mga hindi magaganda sa atin, tatanggapin natin yun. Yun ang pag-ibig. At yun ang ginawa sa atin ng Diyos, na kahit tayo ay makasalanan pa, na tayo ay walang kayang magawang mabuti sa Kanya, namatay na si Jesus para sa iyo. Wala kang ginawa para ikaw ay iligtas ng Diyos. Dahil ikaw, during that time, makasalanan ka na at wala kang kayang maibigay sa Diyos ng mabuting maibigay sa Diyos, namatay na kagad si Jesus para sa iyo. Yun ay pag-ibig. Kaya ang tanong, anong pag-ibig ang mahahanap mo gaya ng pag-ibig ng Diyos para sa iyong higit na kabutihan? Saan mo mahanap yung pag-ibig na ito? Kundi tanging sa Diyos lamang na nagmahal ng tunay sa iyo at sa akin at sa lahat ng sangkatauhan nang ipadala niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Anong pagmamahal sa mundo ang makakatugon sa iyong kaligtasan? Anong pagmamahal yung tingin mong magbabago ng buhay mo? Anong pagmamahal ang tingin mong magliligtas sa iyo sa sitwasyon mo, lalong-lalo na sa dulo ng iyong buhay? Ang Diyos ang nagpamalas lamang nito. Ang pananampalataya ay nagkaroon ng mas malalim na saysay sa Diyos Ama. Nagkaroon ng mas malalim na saysay dahil sa Diyos Ama na pinahayag ang tunay na pag-ibig nang ipadala niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Ibig pong sabihin, kaya po may saysay yung pananampalataya. Bakit ka maniniwala kay Jesus? Bakit mo ipagkakatiwala yung buhay mo sa Kanya? Because in the first place, minahal ka ng Diyos eh. Kaya nga po si Pablo, sinasabi niya, I'm crucified with Christ, therefore I no longer live. Christ lives in me, and the life I live now in the faith, I live in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Na kaya siya, ibinibigay niya ang kanyang buhay kay Jesucristo dahil in the first place, yun ang ginawa sa kanya ni Jesus eh. O kaya ng Diyos. Kaya hindi lang ito parang a plead for you to believe in the Lord Jesus so that you will not perish and have eternal life. In the first place, kaya ikaw maliligtas dahil minahal ka ng Diyos. Dahil nagpadala siya ng kaligtasan para sa iyo. Maniwala ka kay Jesus. You will all the more put your faith in Christ because of this love from the Father. So una po, Jesus was given by the Father to perish for our eternal life, and second, to be condemned for our salvation. Ang hirap po na umpisa kung paano ko po gagawa ng kaibahan nito because there's like one, parehas sila. Although of course, in particular, may kaiba ng mga salita na ginamit dito. Sabi sa verse 17, sinabi din po, for God did not send His Son
into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Ako pong titingnan ko ito, parehas siya, na pagmamahal din yung pinapakita nito eh. Kaya nga po sabi ko, bagamat katulad ito rin ng verse 16, ito po yung masasabi pala natin dito, mas binibigyang diin rito ang pagpapadala ng Diyos Ama sa kanyang anak na si Jesus para po maisagawa yung kanyang misyon. In, of course, covenant theology, meron pong tinatawag na, tawag dito, covenant of redemption, na in essence, ang Diyos, Ama, Anak, at Banal na Espiritu ay nagkasundo in covenant na sila sa kahihinatnan ng mundo, sila ay nagkaroon ng covenant na gagampanan nila yung katubusan ng sangkatauhan. Bago pa before the foundations of the world, nangyari na itong covenant na ito. There are verses na pwede natin puntahan dito, pero I think that can be true, kasi hindi naman natin basta masasabi yun. Pero lumalabas po, in application to this verse, lumalabas na, yes, God sent His Son not to condemn the world, pero para mangyari yung pangako ng kaligtasan. Yung send po dito ay naipaparallel doon sa verse 16 na He gave His only Son. Dito naman, He sent His Son into the world. Did not send His Son into the world to condemn. So, iba yung gave sa ipinadala. Yung ipinadala, nagsisignify po ng mission. So, it talks about the mission of Jesus na lumalabas, hindi po para hatulan yung mundo. Although, marami po tayong pwedeng masabi dito. Although, tayo po ay karapat-dapat hatulan. Pero ang emphasis dito ay hindi para tayo basta hatulan, kundi para maligtas. Ang masasabi ko po, may nangingibabaw po dito. Kaya sinasabi kong pagmamahal din ito. Bagamat ang Mesiyas ay itinalagang hahatol sa mundo, sa kanyang pagdating, in Daniel chapter 7, 13 to 14, yun po ang tungkulin ng lumalabas ng Mesiyas, siya ang hahatol sa mundo. Lumalabas, hindi ito ang pinakalayunin ng Diyos Ama sa pagsugo ng kanyang anak bilang Mesiyas, kundi bilang tagapagligtas. Yes, as judge, He will come as a judge in the world para tayo ay makatanggap ng hatol. Pero sa verse na ito, lumalabas, hindi po iyon ang pinakalayunin ni Jesus, kundi maging tagapagligtas. Pinapakita dito yung puso ng triune God. Masasabi nating maaaring tinutukoy din dito na ang pagpapadala ng Diyos Ama kay Jesus ay para ito ang tumanggap ng hatol, kapalit ng pagsalba sa mundo. I'm playing around the idea na, okay, not to condemn the world because through Jesus Christ, ang makokondemn ay si Jesus Christ. I'm playing around that thought na sinabi din po sa Romans 8:34. Now, who is to be condemned? Christ Jesus, the one who died. More than that, was raised, who is at the right hand of God, who is indeed interceding for us. Pero hindi po ito yung bastang sinasabi sa teksto. But we can entertain that idea. Siya yung makakondemn, imbis na tayo. Lumalabas po na binibigyang diin dito na mas gusto tayong iligtas ng Diyos kaysa hatulan. Mas gusto ng Diyos na ang tao ay maligtas kaysa
maparusahan. Na gumagawa siya ng paraan para tayo ay hindi mapahamak. Hindi niya nais na tayo ay hatulan. Kaya siya nagpadala ng kanyang bugtong na anak para tayo ay maligtas. Yun po yung nakikita kong sense na sinasabi po dito. Ngunit lumalabas, again, na binibigyang diin patuloy dito ang pag-ibig ng Diyos Ama na mailigtas ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Jesus. Gaya nga po, if we will stick doon po sa paggamit ni Jesus sa bronze serpent, gaya ng nangyari muli sa panahon ni Moises, isinugo si Jesus bilang simbolo ng kaligtasan. The symbol of salvation. In the time of Moses, the bronze serpent, now it's Jesus Christ, the symbol of salvation. Na tanging ito ang layunin ng Diyos Ama na maipahayag. He wants to reveal who Jesus is. For Him to be lifted up and to be seen by the world and to declare na ipinadala ko ang aking Ama, ang aking anak, as my proclamation of how I love the world. Sabi nga, it's a scandal of grace. Yung pagkapako ni Jesucristo sa krus. Ito po, no? Ang ganda rin nung sinabi ni Raymond Brown, scholar, sa Luke chapter 9:56, mapapansin po ninyo sa ESV, I think, wala pong 57. Pero sa ibang manuscript, ibig sabihin sa ibang kopya ng mga orihinal na sulat, meron pong may iba pong parte na kung saan sinasabi, ayun nilagay ko po dito, the Son of Man came not to destroy people's lives, but to save them. Okay? Ito pong senaryo sa Luke chapter 9 in this verse, ito yung itinatawag na story ng Sons of Thunder. Sino po ito? Si James, sino yung isa? And John. Na, Lord, hindi tayo pinahalagahan ng mga Samaritan na ito sa village. Gusto niyo bang mag-pray tayo, magpadala kayo ng dito? ng kidlat? And ito yung isang parte na sinabi ni Jesus. The Son of Man came not to destroy people's lives, but to save them. Pinatotoo rin po ito ni Pablo muli sa 1 Timothy 1:15-16. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. Jesus Christ, I am the foremost. But I receive mercy for this reason, that in me, as the foremost, Jesus Christ might display His perfect patience as an example to those who were to believe in Him for eternal life. Si Paul din po mismo ay hindi karapat-dapat maging apostol. Pero siya ay kinatagpo ni Jesucristo at ginawang kagamit-gamit para sa kanyang kaharian. Na tunay na sinasabi niyang, this is worthy of all acceptance, that Jesus Christ came into the world to save sinners. Na ako ang pinakahigit na makasalanan sa lahat. So again, gaya ng lahat, alam rin ng bawat isa na sila ay kagaya mong makasalanan. Ibig pong sabihin, gaya po ng lahat ng tao, masasabi po natin na lahat po tayo dito ay makasalanan. Wala pong pwedeng ikaila ito. Tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos at tayo ay karapat-dapat tumanggap ng kanyang hatol. That's the reality. The sad reality. At sinasabi na mismo ng salita ng Diyos, narinig po natin ngayon sa kapahayagan ng salita ng Diyos,
na naparito si Jesu Kristo para maisagawa ang kaligtasan na ito, hindi para tayo ay kanyang hatulan, kundi para tayo ay kanyang iligtas. Sa madaling salita, nais ng Diyos na ikaw ay maligtas kaysa ikaw ay kanyang hatulan. Kaya kung nais mong maligtas, manampalataya ka kay Hesus Kristo para sa ganap mong kaligtasan, at kung hindi, nananatili sa iyo ang hatol ng Diyos. That's exactly what the next verse is saying in verse 18. If you will notice, sabi po dito, whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only Son of God. Ibig pong sabihin, ito yung kondisyon ng tao. Bago pa magpadala ng kaligtasan ang Diyos, tayo po ay condemned na. Tayo ay may hatol na. Tayo ay tatanggap na ng kamatayan, kaparusahan sa Diyos. Pero dahil naipadala si Yesu Kristo at nagampanan niya ang kaligtasan natin, nagkaroon po tayo ng tsansa na hindi na makatanggap ng hatol na yon. Kung tayo ay hindi tatanggap kay Yesu Kristo, verse 18 says, nananatili tayo sa hatol ng Diyos. Ang tanong, nanaisin mo pa rin bang hatulan na lang ng Diyos kaysa manampalataya ka kay Yesu Kristo para sa iyong kaligtasan? Nanaisin mo pa rin bang, sige, hatulan mo na lang ako, O Diyos, kaysa naman maniwala ako kay Jesus? I hope you will not waste yung grasya ng Diyos na nasa sa atin mismo ngayon. Na alam mo na naparito si Yesu Kristo para ikaw ay maligtas. At huwag mong hayaan na ito ay masayang at hayaan na lang na ikaw ay tumanggap ng hatol ng Diyos. Dalawang rason muli ang tinukoy sa teksto patungkol sa pagmamahal ng Diyos Ama kung bakit niya ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus para sa ating kaligtasan. Again, una, to perish for our eternal life, and second, to be condemned for our salvation. And actually, this preaching ay hango po sa nabasa kong at least parte ng libro ni John Flavel, a Puritan. Sabi ko, wow, I like this insight from this man, si John Flavel. Sabi po niya, the gift of Christ is the highest manifestation of the love of God to sinners ever made from eternity. Giving implies a parting. Giving also implies the delivering of Christ over into the hands of justice to the sentence of law and execution. It breaks our heart to see our children suffer. The Father saw Christ struggle under agony, falling to the ground, crying for the cup to pass. He was delivered to the wrath of an infinite God. And for whom? Angels? No, but for men. For his friends? No, for his enemies. This is love. It came freely. It wasn't wrestled out of his hand.
by importunity. We didn't desire it or deserve it. Oh, love, unspeakable. Naway patuloy kang mabago ng mensahe sa atin sa umagang ito at mapagtanto ito ngayong Kapaskuhan. Jesus, the only Son from the Father, was given to suffer for our redemption. And again, this is love. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat sa iyong mensahe na tunay na kayo ay nagnanais na ang sangkatauhan ay hindi humantong na makatanggap ng iyong puot. Kami po ay karapat-dapat, O Diyos, na makatanggap nito. Pero muli, dahil po sa inyong pagmamahal, nais niyo po kaming pigilan na mauwi sa hatol na ito. Pinadala niyo si Jesucristo sa tamang panahon dahil sa lubos niyong pagmamahal sa amin. Pinadala niyo ang pinakasagot sa amin, O Diyos, kahit si Jesucristo na iyong anak ay magdurusa. Naway kami po, O Diyos, ay tunay na sumampalataya kay Jesucristo. Kami po ay tunay na manalig sa Kanya para sa aming kaligtasan. Hindi na magtiwala sa aming mga katuwiran, magsisi na sa aming mga kasalanan at hindi na mamuhay rito, at tunay na naisin ang banal na Espiritu na siyang magdulot ng panibagong buhay sa amin nang sa gayon kami ay tunay na mapabilang sa inyong kaharian. Patuloy kayong kumilos sa amin kahit sa mga sandaling ito, O Diyos, at ang iyong pagmamahal ay tunay na maihayag patuloy sa amin. Salamat, O Diyos, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.